my beloved Boss Mike Severa. Makinig kayo. Ito na yung sinasabi kong chismis. Ayan ha, makinig kayo. Sabi ko sa inyo, nauna tayo sa chismis na to. Oh, dali. Oh, pasok. Sa gitna ng kontrobersiyang ito, few days ago lumabas na yung pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na supposedly he is now the administrator of the kingdom of Jesus Christ. Ano ang nakikita niyong mensahe na gustong iparating nito amidst the controversy sa inyong komite? Ewan ko kung gusto nilang iparating, pero yung mensaheng nakakarating sa publiko, lalong dumadami ang mga issue. Lalong lumilinaw kung ganong intertwine ang mga interes, maging ang mga economic interes ni Duterte at ni Pastor Quiboloy. Dahil usually po ang nag-aatas ng isang administrator sa kanyang properties ay isang tao na hindi kayang siya ang mga siwa sa mga properties niya. So, ganon kataas, kalaki ang pagtitiwala at pagsasakamay ni Quiboloy kay Duterte sa kanyang mga ari-arian. May kasabihan pa nga, di ba? Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Isa pa. Hindi pa ito tapos. Mahaba pa yan. Wait lang. Sabihin mo kung sino yung kaibigan mo at sasabihin ko kung sino ka. Game. Ha? Tuloy. Dahil ginawa niya iyon, ipinasakamay niya kay Duterte yung kanyang pagmamayari, lalong kumakalat yung haka-haka na naghahanda siya, si Quiboloy, na tumakas dito sa Pilipinas. Kaya inuulit ko po ang aking panawagan sa Bureau of Immigration na siguruhin na sa lahat ng borders ng ating bansa, sa lahat ng mga ports of exit, ay hindi makatakas si Quiboloy. Kasi nga naman, mas malakas pa si Quiboloy kaysa kay Duterte. Kasi papamahala mo dun sa mas mahina sa'yo. Ma'am, good morning. Morning. Ma'am, ano lang, can you mention some of that 17 conditions kung nakarating sa inyo po? Nakita ko lang po sa social media nila Sabi ko sa'yo Alam nyo mga boss, etong mga senador, etong mga politiko, nanonood sa mga social media yan. Nanonood sa atin yung mga yan. Oo. Opo, wala pa namang official na communication sila tungkol sa mga iyon or ilan or isa sa mga iyon. Sana nga hindi totoo Kaya lang pinamumudmud talaga nila. Salamat. So halimbawa, ang pamagat ng 17 ay sets of conditions for Pastor Apollo C. Quiboloy to attend Risa Ontiveros' Senate hearing. Makinig kayo sa mga kondisyones. Masyadong pa-importante si Quiboloy, ha? Di ba? Pasok. Number 1, unmask and show the full faces of your witnesses. No mask, no dark eyeglasses, no caps, bonnets, or head covering of any kind. Ano yun, Pastor? Para makita mo kung sino't magapang mo? Mga ganon. Oo. At marami pang iba, 16 pa. Ano dun yung para sa inyo pinaka-absurd maliban dun sa witnesses po? Well, yung buong set ng 17 o kung ilan man siya naging kasi yun na nga sabi ko kanina, ngayon lang ako nakaranas na mayroong inimbita 2 beses, sinabina na ng Senado, tapos ang sagot ay paunlakan ko pero ito ang mga kondisyon ko. May kondisyon. Tapos 17. Sabi ko nga, dinaig pa yung 10 utos ng Diyos. Siya nga yung may-ari ng sanlibutan Balik uli natin. Siya ang may-ari ng sanlibutan. Senator Risa, wag ka ha. Ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Paano ko kayo didibatiin yan na ako ang may-ari ng kaluluwa niyo? Ako ang may-ari ng sanlibutan kahit ngayon.
Nagdidebate ako sa inyong mga hunghang kayo. Sino kayo? Kayo ang sumuko sa akin. Ano ka nasisira, ulo? Risa. Senator Risa, pasok. Halimbawa, ang kanyang number 8 na condition, I retain the right to personally cross-examine your witnesses. That includes you, Madam Chair. No time limit. Yung mga resource persons nga sa hearing ay hindi pinapayagang i-interpellate ang isa't isa. Ang mga miyembro lang ng Senado ang nagtatanong sa resource persons. At lalong walang resource person na nagtatanong o nagko-cross-examine sa chair. Correct. At madalas, in the interest of time, kami mismong mga kapwa-senador ay nag-observe ng time limit ayon sa facilitation ng chair. Ito sila, no time limit. So, talaga, out of this world. Huling halimbawa, number 14. All expenses incurred from this trip, yung kanya raw pagpunta rito na ang dami-daming kasama, malaki yung kanyang entourage. All expenses, including private jet flight, back and forth, with parking in NAIA, food according to my dietary requirements, and fees for accommodation in a 5-star hotel for me and my party must be shouldered by your office. So, wow! Wow talaga, grabe, importante. Sobra, di ba? Naka 5-star hotel pa. Kulangin pa talaga yung ipinalimos niya sa mga taon niya para sa jet fuel. Ito ngayon ay mayroong all expenses for that private jet flight. Merong pang food requirements at hindi lang 4-star, 3-star, 2-star, 1-star hotel. 5-star hotel. Magastos po ang resource person natin. So, Kibuloy, ang gastos mo raw! Bahala ka! Di ba? Ayaw mo nga pumunta? Di warrant ka. Kung halimbawang gano'n, magje-jet pala siya, kayo ba naniniwala or you have this feeling na nandito pa rin talaga si Kibuloy? posibleng nandito pa rin siya sa mga inaasta niyang ganyan. So, lalong walang dahilan na hindi siya magpresenta ng sarili niya dito sa Senado. Hindi. Madam Risa, nandito pa. Teka. Nandito yon ha. Meron tayong ebidensya dito na nandito pa yan si Kibuloy, Madam Risa. Ito, panoorin mo, Madam Risa, para sa ilan to. Ng baril dito sa Davao. Saan kayo makahanap ng baril dito sa Davao? Hanap nga tayo ng matatanungan. Pastor, Ayun! saan ba makakahanap ng baril dito? Kasi sabi ni Senator, may baril daw dito. May baril-barilan. Tingnan nyo isa, di ba? Di ba? Baliw na baliw no? Hunghang din no? So, Madam Risa, yan po ay kuha nung kahapon na sila ay nag-meeting-meeting dyan. Nagpaplano kung ano yung mga hakbang na kanilang gagawin para mahadlangan yung pagpunta nga dyan ni Pastor Kibuloy o kaya may plano sila na agawin ang pamahalaan, ang gobyernong Marcos. Yan ang totoo dyan. Well, 4 pa lang yung nagsasign, no? And kumbaga sa medyo mas meron kayong talagang fighting chance na eventually makahingi ng arrest order kay SP. Ma'am, kung halimbawang tomorrow, hindi talaga mabit yung required 8 signatures, paano po yung magiging takbo, yung susunod from your end, ma'am? Bukas ay ika-7 araw na mayroon ang aking kasama dito sa Senado mula nung una nilang minanifest ang kanilang objection na makabuo ng majority ng komite o 8 para mag-object ng sama-sama. Kung bukas ay hindi umusad mula sa 4 ngayon papunta dun sa 8 kailangan, ibig sabihin magsa-stand yung pag-cite ko in contempt kay Kibuloy at ifo-follow up ko kay SP na ipaaresto na siya para dalhin dito para sa wakas humarap na. Hala! Aarestuhin na si Kibuloy! Tapos pag tama yung chismax ko sa inyo, yung inisplok ko, di ba? Na pagdating niya doon, nakahanda na yung warrant of arrest.
Mag-uunahan yung DOJ tsaka yung kaso sa Amerika. Naku! Sa wakas. Oo. Sa Senado, sumagot na sa mga tanong tungkol sa kanya. Yung legal lang ma'am issue. Kasi yung direction din ng House, eto rin parang most likely papa-aresto nila si Kibuloy. Paano po yun? Parang coordination in the event na kailanganin. Walang coordination at wala ring coordination ang kailangan or maaring dapat dahil ang House ay may sarili nilang proseso. In fact, sa ibang subject ng kanilang investigasyon at dito rin, ang aming investigasyon naman dito ay nakatutok dun sa mga reklamo ng mga babae at menor de edad na victim survivors. Babae, minor de edad, biktima, survivor. Yari ka, Kibuloy! So, magpapatuloy din lamang kami anuman ang mangyari at di mangyari sa House. Ma'am, for legal, anong tawag dito, picture. Kung sakaling mauna yung House at in the event na kunyari maaresto nga nila si Kibuloy, ang committee... Ala! Pinag-aagawan ba ng ng Kongreso din, ng House? At saka si Kibuloy? At saka FBI? At saka DOJ? Hala, ang dami! po ninyo ay magre-request from time to time para siya naman ay palipatin o pag-testifyin sa Senate. Ganun ba yun, ma'am? Posible po yun. In the interest of makasagot din siya sa mga tanong ng Senate Committee on Women tulad ng maaring sasagot siya sa mga tanong ng House Committee on Franchises yata, posibleng hilingin namin sa House na padaluhin din siya dito para sumagot sa amin din. Ma'am, huli. Yun! Sabi, grandstanding si Virus, wala pa raw napapatunayan. Eh, di ba nga napakulong niya si Senyor Aguila? Tropa ni Kibuloy. Di ba? Oh. Tanong galing sa akin. Kasi yun, last week, kanya-kanya ng points yung mga pumirma dito sa written objection. Maliban doon sa sinasabi na nasa court na or maghahain na ng kaso, may nagsasabi na naging political na yung direction nitong investigation na to at may nagsasabi rin na parang kinukuyog si Pastor Kibuloy. Oo, si Sarah nagsabi. Oo, si Sarah, di ba? Una, yung reaction nyo doon, and then pangalawa, nararamdaman nyo po ba na kahit papano, andun yung attempt ng ibang mga legislators to protect Kibuloy? Well, it would seem na dahil sa sarili nilang appreciation sa issue, gusto nilang ma-protect si Kibuloy. Pero I would only reassure kung may magtanong na ang komite mismo ay sumusunod sa mga rules ng Senado, sa mga investigasyon in aid of legislation. So, tulad ng pagprotekta din namin sa karapatan ng mga victim survivors magsalita ng walang harassment sa kanila, ganoon din. At walang pagkuyog mula sa simula, simpleng 2 investigasyon ang ipinadala namin kay Kibuloy. Siya ang nag-dedma doon. Nag-issue kami ng subpoena, ang Senado, signed by the SP, nung hindi niya pinansin yung imbitasyong iyon. At ngayon, dahil may pagka-cite ko sa kanya in contempt, may miyembro ng committee ko na nag-object, binigyang daan ko. Isang buong linggo, ayon sa rules namin, para makabuo sila ng majority na miyembro ng komite. Maliwanag ha! Walang pagkuyog na nangyari tulad ng sinasabi mo. Diba? Oh. Political, kung political yung pagdinig sa isang resolusyon dahil sa dumadaming reklamo ng mga babae at menor de edad na inabuso ni Kibuloy, hindi ko na alam ang political. That is, in a way, the least political, pero dahil may kinalaman din yan sa pag-empower sa kababaihan at menor de edad to speak their truth nang walang takot, pag-suporta sa mga babae at mga menor de edad na humingi ng hustisya sa ating gobyerno sa lahat ng tamang paraan. Tingin ko, yan ang tamang dapat gawin. Yung mga nagsasabing political ito, sila po ang magpaliwanag.
Oy, Risa, galit na galit. Morning, ma'am. Ma'am, how do you follow up na dun sa tanong ni Shea? How do you feel about that? Some of your colleagues are lawyering for Kibuloy on the basis of friendship, yung personal na relasyon. Effectively disregarding yung personal experiences ng mga victims ni Kibuloy. Well, I wouldn't call it lawyering, pero precisely. Kaya nung pagkatapos nag-object yung kasama ko sa hearing, nanawagan na ako sa lahat ng mga kasama ko, lalong-lalo na sa komite at sa Senado. Panoorin lang, basahin lang yung testimonies ng ating mga victim survivors, yung mga babae, yung mga dating menor de edad na ngayon after many years talagang nagbuo ng lakas ng loob magsalita. At sana bilang Senado nila, lalo na ngayong buwan ng kababaihan, manindigan po tayo. Oy! BP, oh! BP! Pinaparinggan ka ni Risa, oh! Manindigan daw dahil, Women's Day? Araw ng kababaihan, oh! Oh, di ba? Babae ba si ano? Oo, Boss Mike, babae yun. Si Madam BP. Ay, talaga? Paano mo nasabi? Di ba maraming ang issue? Yung mga nilabas-labas na mga chismis? Ano yun? Boy, may boylet daw. Talaga? Kanino galing? Kay Ipapanyo, tsaka kay ano? Sino yun? Ikaw, ang dami mong alam kasi late ka lagi sa mga chismis Kasama nila. Hindi ko po tinatanggal kahit kanino man na maging kaibigan o tumanaw ng kabaitan niya sa pamilya, pero kahit kaibigan natin, kahit naging mabait sa pamilya natin, kapag ang akusasyon sa kanya ay Cynthia Villar, makinig ka! Makinig ka ha, Cynthia Villar! Oy! Bilang Senado nila, lalo na ngayong buwan ng kababaihan, manindigan po tayo kasama nila. Hindi ko po tinatanggal kahit kanino man na maging kaibigan o tumanaw ng kabaitan niya sa pamilya, pero... Boom! Sino ba may sabi nun? Di ba si Cynthia Villar? Mabait naman sa pamilya ko Sa pool! Kahit kaibigan natin, kahit naging mabait sa pamilya natin, kapag ang akusasyon sa kanya ay panggagahasa, yung mga babae, yung mga dating menor de edad na ngayon after many years talagang nagbuo ng lakas ng loob magsalita. At sana bilang Senado nila, lalo na ngayong buwan ng kababaihan, manindigan po tayo kasama nila. Hindi ko po tinatanggal kahit kanino man na maging kaibigan o tumanaw ng kabaitan niya sa pamilya, pero kahit kaibigan... Cynthia Villar, hindi naman tinatanggal na kabaitan mo sa pamilya mo, di ba? Cynthia Villar, pinaparinggan ka talaga. Ikaw yon, tinutukoy ni Risa. Kung ako... natin, kahit naging mabait sa pamilya natin, kapag ang akusasyon sa kanya ay panggagahasa, pang-aabuso pa sa bata, panlilinlang, at kung ano-ano pa, hindi ba ang tamang dapat natin gawin bilang Senado ay paharapin yung taong yon sa komite? Tingin ko ang sagot po doon ay oo. Di ba? Yun ang tama. Umaten, padaluhin, pagsalitain. Dapat magbigay sa kanya ng ipagtanggol niya yung sarili niya. Sabihin niya doon sa harap mismo ng mga nagsasabi ng kung ano-ano sa kanya ay mga sinungaling kayo. Hindi kayo makakarating sa langit. Diba? Doon sa action ng ilan niyong kasamahan. I can't say I'm disappointed kasi sa iba't ibang issue, madalas magkakaiba rin naman kami sa mga opinyon, at least sa simula. Pero patuloy akong nananawagan na sana bago matapos itong pagdinig, manaig pa rin. Manaig yung ating paninindigan
kasama ng mga kabaro at mga menor de edad, manaig yung ating paniniwala na walang taong mas mataas sa batas. Ang dami ng mga opisyal ng gobyerno, pati ng simbahan, ay humarap sa mga investigasyon ng Senado. Bakit maiiba si Quiboloy? At lalong-lalo na sa panahong ito na nagkakaisa ang buong Senado, bar none, na itaguyod ang sistema ng checks and balances laban sa Peking People's Initiative Okay, doon muna tayo. Diba? Nakita nyo naman, diba? Nagkakaisa naman yung mga senador at nagbibigayan naman. Payag ba kayo? Pag nakulong si Quiboloy, dapat yung hawla niya ginto. Diba? Muli! Muli. Oo, Mike Cervera po. Laging nagpapaalala. Mahalin natin ang... Alam nyo, gusto ko pa sana, kaya lang alam nyo, maghapon akong pagod. Anong oras na? May trabaho pa bukas, tapos meron pang tinalagang, tuloy natin to bukas ng umaga, ha? Paano si Digong pupunta sa... bahala sila. Lord Glenn, Boss Wilfred, God bless po sa inyong lahat. Boss Edwin Aribe na laging nandito. Galing ang Chismis Republic. Oo. Boss WS, yung mga chismis ko, laging tama. Kaya, Boss Aspermento, wag na pumasok bukas. Anong oras bukas? Hindi ko alam, baka alas 10. Ha? Thank you, Boss Maria. Muli, Mike Cervera po lagi nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa. Siyempre, mahal ko si WS, ang ating basher ngayong araw na to. At siyempre, pagdasal natin ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo, siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike